in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. So mayong hapon sa atong tanan. So magpasalamat kita karon nga adlaw kay naabot ang atong ipaabot nga gitugutan ta magdakop sa mga hero. Kusog baga mo managan. So di nato kalimtan sa ato ang pagtahod sa ato ang amahan sa probinsya. Si Governor Henry Suaminal at pagpakan. Siyempre ang ato ang second district sa ato ang probinsya, distrito, si Kong Ando Waminal. O ang atong representante sa Asinso Pinoy, di nato kalimtan ang ato ang attorney Hindi Waminal. O siyempre ang atong amahan sa ato ang siyudad, Mayor Norman Puentes. So ang ato ang nagpasilitate karon o naghimo o nagmugna ang ato ang orientasyon, ang ato ang Lolo. O atong OIC Dr. Calyaw at pagpakan. O ang atong committee, Councilor Cecil Cook. O uban sa ato ang mga staff sa veterinary, atong pagpakan sila. Kay sayo ra na sila direct. O siyempre, ang ato ang second district board member, no? Na pakabana gyapon sa ato ang gibuhaton karon nga adlaw. Siyempre, yamang barangay na siya dire, so naagyapon siya, no? So, perminti siyang ka-support ato ang mga activity. So, karon nga adlaw, murag kami, di, ang ato pang mga kuan di, ato ang mga magtikon gyapon nga media, di na to kalimtan, no? Kay abdi ko ba kanya sila kung sa'y mga panghitabo sa ato ang syudad. Siyempre, ako ang duha ka amigo nga gwapo. No? Ako silang ipabalhin dire, dito man sila kanina. Kung ayaw mo diha, kay malaan mo mga iro. Ha? O, dirita. Preno? O, para dito malag iro, dirita. Kaya kini sila, manakupay mo nila sa iro. So kami, sa pantaon, nakabintaha, gini gamay. No? Kaya ang matag barangay, tagtulo romang kapok. Ako ang barangay, ako gingi panay ang ako ang mga bipat. No? E pagkataon naman yun, nga naasa ko ang barangay. So ako, nagpasalamat, gyapon ko. Nga naasa ko ang barangay, ang gihimong orientasyon sa tuwa. O naaman ay orientasyon, o aktual siguro,
basig padakpon tag iring diyang iro. Munang yung ko sinyo ganina, nga kusog ka bata managan. So daghang salamat sa pag-ani sa kuang barangay, ug mayong hapon, ug welcome sa atong tanan. Salamat, Kapitan. Sorry, nalimtan din ako mention ang Barangay Tinago. Amang Barangay Tinago. Nara, si Konsyal. Salamat, Konsyal, I've been corrected. Okay. So the next to give us a message is no other than our board member of the 2nd District, Honorable Nimishu Amy Lahay-Lahay. Round of applause, please. Okay, mayong hapon na itong tanan. Murag ako mo no inauna ani ni Konsehal Sisil ko. Ako nakatambong lang ko karon tungod kay na timing nga wala na dayon ako lakaw sa kita. Makabalo na ko hanay activities inani ningan hiko, no? Para pod kay sa kong nadunggan triningon daw mo iro. Yan nga tawa ming Konsyal Sisil ko kay ang taga Labo puro mga babae. Ingon po Sisil ko nga abay na man ako iro. So bitaw atong pagtahod sa ato ang the working governor bisag wala siya dire atong palakpakan, no? O ang ato ang duha ka congressman sa 2nd District o sa ato ang representative dito sa Kongreso nga Sinso Pinoy nga si Kong Indi, no? Atong palakpakan dayon ang ato ang mayor sa siyudad sa Osamis nga si Mayor Norman Fuentes, uban ni Vice Mayor Bibi Neri, atong palakpakan og naa karon, no, ang author sa ordinansa nga inyo karong madungog nga si Konsyal Sisil ko, no? Siya ay author ini niya. So mahibaw-an gyud ninyo kung say sulod ani nga ordinansa, no? Kay ako mismo wala pa pud ko kaklaro. Dayon ato doktor sa Tibet nga si Dr. Calyaw o ma'am tanang mga staff, no, sa ato ang siyudad nga nakaroon diri maayong hapon, no? O ang ato ang mga kapitan, no, naasad karon diri ang kapitan sa Kapukaw proper, kapitan sa Katadman, o naasad ang host barangay, no, nga si Kapitan Constantino Lahay-Lahay, o naasad, no, si kapitan sa Manaka, no, basta taga Osamis. Murag dali kay nako mahinganlan, no, kay gikan puta ani nga katungdanan nga kapitan, no. Ako lang, no, nga karon napasumpay sa bisan wala pa na scrutiny ni Konsyal Sisil ko, no, ang kini nga balaod anaa man ni balaod sa nasyonal pero dili tanan, no. Inyong madungog mo siguro makita sa cellphone nga naa lang dito nga ang iro kung baka paak babayron ang tagya sa iro, dayon kung makasala ang iro mao gihapon babayron ang tagya sa iro. So karon gitugutan na gyud ang barangay nga manako pong iro, no. Mao na nga sa ako pong side pagkakaroon atong konsyal, no, naman si Konsyal Sisil ko, no, ato siguro ipaabot yun sa tagsa-tagsa ka barangay nga atong disiplinahon ang tagya sa iro, no. Kay sa ako kung nakita na noong mga opisyalis sa barangay mo na purisyo aning iro nga dili atoa, di ba? Tido dili, no. Mao na nga bitaw si kapitan ako ning gikuan pod nga atong suruyon ang atong tagsa-tagsa ka purok kung kinsa toy nagbuhi og iro og pila ka buok ilang iro gihigtan ba og wala,
No? Sila atong disiplinahon. Nga dapat ilang iro higtan. Kay gusto magkatang magbuhay og iro. So dili na to buhian. No? Mao na nga ang taga si Tibet na purisyo pod. Sila na nooy requisyo na to pagdakop sa iro sa atong taksa-taksa ka barangay. No? Murag atong lang taon responsibilidad una sa tagiya sa iro. Ang taga-barangay, mao na ang taga-barangay mo spread yun sa taksa-taksa ka bubong kung kinsa toy na ay iro, no? Para nga kamo po taong mga bipat dili po mo saper pagpanakop og iro, no? Nya ang pait po na nitong tagiya sa iro, kung ilang iro makasala, labi na maligsan sa motor, na diskarasya ang motor, dili mo angkon nga ilang iro. Pero binuangin na ilang iro, pero di makasuko, i-report na yun ka. Di ba? So, maunay atong ipaabot sa tagsa-tagsa ka katawhan na to sa nakalalaing barangay para nga sila, ma-aware sila kung sa ilang obligasyon sa pagbuhay og iro. No? Pagay na atong ipaabot sa ilaha. Kay kung ingon ani no sa tinud-anay lang kung magkuantag panako og iro, kung nay iro duha o tulo madakpan, ang kanang iro di na gina magpaduol sa tawo nga manakupay, makaila na ang iro, no? Gitistingan bitaw ni dire, nagbuhat sila og sibot-bot pareha ana, ambot pila ka mong nadakpan, murag katoro siguro iro nga luyahon kay hinay mudagan more na dakpan, no? Kay nakaila na kasabot da ang iro kini dakpon sila, so mo na atong ibalik sa tagiya sa iro, no? Para nga ila ning responsibilidad, no? Wala mo siguro na apil niya kagawa konsyal nga wala na apil, no? Nga kon ilang iro buhian na penalty na okay, so mo na nga amang ubang kapitan, na mga kagawad, so maogi na atong buhaton, atong ipahibalo sa katawhan sa atong tagsa-tagsa ka barangay. So, kada naa lang akong ika-istorya, so manghinaot ko nga sa inyong pag-anhay karon dire, no, naagid tay masabtan, dayon ipaabot yun nato sa atong mga katawhan. Dili ta mahadlok. No? Kay nay uban ako madunggan, mahadlok mo istorya, kay isog ang tagiya sa iro. Ikaduha, dili mo istorya kay labi na singabot ang eleksyon, no? Urag naay mga inana nga mga pangunahuna ba, pero isip na nerbisyo ta sa barangay atong ipagawas ang tinud-anay nga serbisyo sa ato ang barangay. So kana lang, daghang salamat ug mayong hapon sa natong tanan. Daghang salamat boss sa imong mabungahon nga pamulong. So let's proceed. Mayor Sam Norman G. Fuentes is willing to attend this activity since busy siya gyud coming July activity, so nagpadala gihapon siya og sulat. So ang maong sulat bagasaon sa amo ang Dr. M. Calyao, City Veterinarian. Maayong hapon sa tanan. Kagabi gibati gyud nako nga dako kayo ning importansya sa atong mayor, kay gitawagan gyud ko sa iyang sekretary kay ipabasa sa atoa ang iyang mensahe karon, kay aduna usab siya'y sama niini nga importante nga lakaw. So tugutin ko ninyo sa pagbasa sa mensahe sa atong mayor. Good afternoon, barangay officials, representative from the City Veterinary Office, City Health Office, members of the Committee on Health, Animal Welfare Advocates, and all participants present today. I extend my warmest greetings and sincere appreciation to everyone gathered for this important orientation on the implementation of City Ordinance Number 1348-2025, an ordinance regulating the ownership and handling of dogs and cats in Osamis City, and empowering our barangays
in its enforcement. This ordinance reflects our shared commitment to promoting responsible pet ownership, protecting animal welfare, and ensuring the safety and well-being of our communities. As pet owners, public servants, and citizens, we all have a role to play in creating a city where animals are treated with care and respect while safeguarding public health. The successful implementation of this ordinance requires the active participation of every barangay. By equipping our local leaders and frontline personnel with the necessary knowledge and skills, we strengthen our collective capacity to address concerns related to stray animals, rabies prevention, and responsible pet management. I encourage everyone to maximize this opportunity to learn from our resource speakers and engage in meaningful discussions. Let us work together to ensure that the provisions of this ordinance are effectively implemented for the benefit of both our people and our animals. As your city mayor, I reaffirm the commitment of the city government of Osamis to support programs and initiatives that promote public health, community safety, and animal welfare. Together, let us build a more responsible, compassionate, and healthier Osamis City. Thank you for your dedication and cooperation. May God bless us all, and may God continue to bless Osamis City. Maayong hapon ug daghang salamat. Salamat, Doktor, sa imong pagbasa sa manindot kayo nga mensahe sa ato ang Mayor, who approved the ordinance after a series of meeting sessions of the people concerned, including na si Konsehal Cecilco, kumbati ni Jod, muna ang mga ordinansa nga makatabang sa whole Osamis City when it comes to dogs and cats. Okay, the next speaker is to discuss with us the City Ordinance number 1348-2025, the Committee on Education, Trade, Commerce, Economic Enterprise, no other than Honorable Cecil Waiku. Let us give him a hand. Main hapon sa tanan. O kaganina, buntag, meeting na mo yung mga kapitan, barangay kapitan. Si Kapitan Apatan silang tulo, naani sila dito ganinang buntag niya. Karon na pong hapon, again, participating in this barangay implementation program kabahin sa ato ang stray dogs regulation or ordinansa diri sa atong city. So before I will start, again I would like to acknowledge of course the efforts of our team Asenso, kitang tanan team Asenso, no, ang team Asenso leaders headed by our provincial Governor Henry S. Waminal, ato ang duha ka congressman, Attorney Indy and Congressman Ando Waminal, kauban sa atong mayor, kauban sa atong mayor, ang ako ang pag-greet sa inyo, ang ako ang kalipay nga nagkita na sadta, mag-discuss na punta kabahin, aning unsay maayong buhaton para sa ato ang Team Asenso, para sa ato ang para sa ato ang Asenso Osamis. Of course. So, to give you a background, aning ato ang ordinansa,
Actually, dugay na ni nagsugod. 2019, pag-start nato sa Asenso Osamis nga leadership, administration, nahisgutan na ni namo ni the late Konsehal Nene Linsag, kay siya man ang committee chair on agriculture sa una. At first. So, niingon siya nga, natin problema sa ato ang dog pounding. Dog pound facilities lang to. Kay, dito man to sa Kinuman Norte, Gubaon, kulang, then wala gyud nag-manage. Wala gyud nato, napasagdahan ba? Wala na tagaig atensyon. So, kinahanglan, buhatan daw nato og ordinansa para ma-improve, para mahatagan o budget. So, nasugod ang diskusyon. Pounding facilities lang to. Hangtod na abot na sa leadership ni Mayor Indy Waminal, gi-develop na gyud ang ato ang dog pound facilities dito sa Kinuman Norte, di ba? Simentado na karon, no? Daghan na po ni dako. Daghan na ang mga cages dito nga para sa stray dogs nga nadakpan nato sa gikan sa atong city vet. Pero wag gyapon na human ang problema. Abi nato okay na kay naa ang facilities. Pero wag gyapon na human ang problema kay over the years daghan gyapon kaayo ta og reports na receive, news nga nakita nato, daghan kay disgrasya sa dalan tungod sa stray dogs. Not only dogs, sometimes cats, daghan ang disgrasya, daghan ang napaakan. So, kung napaakan lang man gani atong hisgutan, naagyud tay makatestimony nato diri si Wida nga dili lalim ang mapaakan og stray dogs, dili lalim ang ma-injectionan og anti-rabies. And then daghan na puta later mahibaw-an na nato from the CHO, Sir Briggs na adinhi explain niya sa ato unsa nang mga anti-rabies shots, pila ka buok ang nabiktima sa dog animal bites nga nagpa-injection dito sa City Health. Pila ka buok ang naigo og sa effect rabies infection. Pilay nana siguro gyud tay records nga naay namatay, no? Anang rabies kay later na biya na siya mo occur. So unya mahibaw-an na nato unsa di ka grabe ang problema nga atong na experience gumikan lang aning stray dogs and cats. So nganong naaman tay stray dogs and cats kay naamay nagbuhi, kay naamay wala nagbantay sa ilang iro, naamay nagpakaon, naamay nagbreed nga wala mabantayi. So kinahanglan na gyud ni siya og ordinansa nga mo fit in gyud sa ato ang need, sa ato ang LGU. Okay, ganina niingon si board member lahay-lahay. Di gyud ko mo to, niingon siya nga, makoy kalibutan aning kuan kan sa ning ordinance. Wa gani siya kabalo nagunsa diri basta pagkabalo niya nga na activity sige attend. O pero mo nay kugihan nga board member, mo nay agi sa kugihan nga Asenso leadership. So, pero title lang yang gibasa, nakabalo na din siya unsay unod. Tingali sa kadugay niya nga pagkakapitan diri sa Pantaon, nakabalo na dayon siya unsay mga problema sa aning mga stray dogs. Nakabalo na gyud siya nga unsaon pagdakop ani. Nakabalo na siya nga paspas kaayo mudaghan atong stray dogs. So muuning na atay ordinansa nga ingon ani. So nako kay akong pasalamat kay daghan kay nag-support aning ordinance, no? Nga mapa-approve yun. Isa na ang ato ang city vet, si Dr. Lourdes Calyaw. Before, si Kuan Dr. Sunico pa, mo gihapon ang gihisgutan. So finally,
mo na ning gihimo niya nga activity, special gyud niya nga activity nga gi-conduct nga exclusive para sa ato ang bipat o para sa ato ang mga konsehal nga chairperson sa agriculture about animals. Okay? So, uni ang ato ang ordinansa. Ako ipasabot sa ato ang ingon si board member naa naman tay national law o tanan countries maski asa ka mo adto na ay national law kabahin anang stray dogs, kabahin anang animal bites ana no. Pero kani siya ato gyud ni siyang gi-specialize ug himo pattern from the national, of course kay mo man toy main guidelines nga nag-issue sila guidelines nga unsay bawal, unsay allowed. Atong personalize, gi-customize atong himo to the point nga atong gitagaan og authority ang atong mga barangay, atong palihugon atong mga barangay para makatabang og sulbad aning problemaha. Without the barangay's effort, ang problema sa stray dogs, ang problema sa animal bites, tanan sa luon sa ato ang city vet. 51 ka barangay, 51 times pila ka buok stray dogs, niabot biya kuno tog thousands, murag 20, close to 20,000 according sa last nga estimate ni barangay kapitan dako Carlo Moralion, no, kay gisugdan naman niya sa una last year nga mag-monitor tagsa-tagsa kuno tan-aw nato ang household pila ka buok iro ang inyuhang gibuhi. So ang stray dogs hani abot siya og more than 10,000, close to 20,000 sa the whole Osami City. So imagine kung wala mo, puro ra si vet ang magdakop ani, ang maghipos ani, ang magbaksin ani, di gyud mahuman ang pila ka tuig. Usa ka tuig pila ray ma-accommodate sa ato ang city vet. O pila ka buok ang injeksyonan, makulangan na lang ang ato ang vaccine shots kaysa biktima, kaysa pasyente. Mao gyud na ang every week nga dilema or problema sa ato ang CHO. So kani tabangan ni nato og sulbad with your efforts. So ato ang balikon nato ang atong ordinansa, no, para kita as barangay officials makabaluta sa ato ang authority, makabaluta sa ato ang rights. Dili na ta ipataka og post nga ay gidakop ang akong iro ni kagawad kinsa, ni bipat kinsa without my knowledge, without my unsaron consent inana, dili na ta dili na ta maawayan, no, kay naa na tay rights kay kabaluta na atay gikaptan nga ordinansa. Sige, let's move up daw. So the title is na adire. Uy, nindot kaayo kay permanent na gyud ning kuan kaning tarpaulin. This will be posted dito sa ato ang city vet office permanently para kung kinsay mulabay dito, kinsay mangutana about injection, about vaccine shots, about stray dogs o kani muna ninyong basihan. So kani dirita kaning sa RA gi-allow ang ato ang LGU to provide for the impounding of stray animals. So naatay tahas nga kinahanglan naatay pounding facilities. Sige. Muni basis sa ato ang ordinansa nganong nakahimo ta nga ingon ani nga type of ordinance. Gani ako ang giingnan dayon si board member lahay-lahay na
pwede gyud kaayo ni nato i-share sa uban LGUs kay kita lang ang naay special nga ordinance nga ato yung gihimuan gyud siya pattern from the national. Ngano man nga kinahanglan man gyud nato diay og special or ato ang kaugalingon nga ordinansa. Ngano diay og magsalig lang ta sa RA. Kung magsalig lang ta sa RA, kamo mga barangay kapitan, dili mo kapitan, BPAT officials, dili mo makadakop og anytime sa iro. Og naay mo reklamo ninyo, mangita sa mo sa RA mo adto sa mo sa ato ang City Vet. Mag-refer na pud ta didto, ana. Kung naay mo report ka, ang ako ang iro gihiluan sa among silingan, anong nakabalo man ka nga gihiluan. Okay, mudagan man gud siya didto kay manggukod sa ilahang mga manok. So gihiluan gid siguro to kay wala naman ni reklamo ang silingan. So ngano man nga considered man to siya as stray dogs, diri nato makita sa ato ang ordinansa. Makagawas gani ang iro sa inyuhang compound, pasabot ana stray dog na siya. Kwaon na siya sa barangay. Isa ka. Dirita sa section 3. Kaning ato ang ordinansa nagtugot ni siya nga ang tanan iro og iring kinahanglan i-rehistro nato sa barangay. So wala pa man ta ana before. Board, wala pa na sa uban LGU. So i-rehistro nato. For example, isa ka pamilya, pulo ka buok iro, 5 ka buok iring. I-rehistro na niya tanan. 15 ka card iyahang makaptan. No? 1 for each animal. So kung kasara niyo siya mo bayad, 100 pesos. The income will be to the barangay. Magkuha. Diba? Maka-income mo. Para na siya sa inyong founding facilities. Makatabang na siya sa inyong founding facilities. At least, ang inyong other funds, dili na mahilabtan. Kay, basin ang uban barangay mo ingon nga, wala man may budget para founding facilities niya. I-require man ninyo nga, kaning ordinansa mo require man nga naagid mo founding facilities sa barangay. Kay dili lang pwede nga maghulat ta sa ato ang City Vet. So, di ba naaman mo'y ticket? Nag-istorya mi ganina sa City Treasurer ni Ma'am Julie. Di ba naaman mo'y paliton nga resibo sa City Hall? Naamoy paliton booklet na resibo? Official receipt? Muna inyong gamiton. Muna inyong i-issue, inig bayad nila sa tag 100 nga registration fee. So kana nga registration fee dapat kada iro kung manganak ang iro within 30 days dapat irehistro gyud na nila.